Viral na to sa social media. Isang congressman umiyak sa kongreso sa kadahilanan ang mga pundaway dito mapagkakatiwalaan. Ayon to mga kapatid. Ayon po ito sa nangyari, mga kababayan ko. Ayan, ayon po ito sa pangyayari, mga kapatid. Sabi po dito, mga kababayan, Makabayan Black pumalag sa PH Japan security deal, mga kapatid. Aba, nga naman no, grabe. Pumalag. Hindi lang pala kayo takot sa confidential fund. Takot din pala kayo sa Japan. Tawa ako ng tawa habang pinabasa ko to. Sabi dito, mga kababayan, maliwanag sabi dito, nagpahayag ng pagkabahala. Nagpahayag kayo ng pagkabahala. Nagpahayag ng pagkabahala ang dalawang mambabatas sa security deal ng Pilipinas dahil sa maaari umano itong magbigay daan para sa pang-aabuso ng kababaihan. Ano ba naman yan? Ang kikitid ng mga utang ang lintik. Ay nako! Diyos ko! Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa. Kinabahan daw po ito dahil sa posible daw po na mag-imbanta daw po yung Japanese forces kapag tumulong daw sa Pilipinas. Huwag kayong mag-ahalal sa susunod na walang utak, ha? Ng teteng, oh. Ano, may magagawa mo yung sandata ng mga NPA? Tahimik nga kayo, eh. Tahimik ang mga NPA ngayon. Eh, wala, eh, mga kababayan ko, eh. Wala talaga magagawa, mga kapatid. Tapos, kayo maghahayag kayo na nababahala kayo dahil sa security forces na binibigay ng Japan. Tapos, ka-questionin nyo yung mga kababaihan. Anak ka ng teteng. Tuloy natin, mga kababayan. Sabi pa dito, mga kapatid, ito maliwanag to, ha. Ayan. Para makita nyo, ha. Ito, ha. Sabi pa niya, ipinaalala nila ACT Teachers Representative. Gandahan natin yung pagbasa. Ganito dapat, para madamdamin, para pagkatiwalaan nga naman ng tao, mga kapatid. Ikinabahala ni na ACT Teachers Representative Franz Castro at Gabriela Arlene Brosas ang pang-aabusong sinapit ng comfort women sa kamay ng mga sundalong Hapones noong World War II. Oh my God! Mag-move on na kayo! Okay? Hoy, Makabayan Black! Ha? Mag-move on na kayo! Ha? Humingi na ng dispensa at ng tawad ang mga Hapon sa Pilipinas. Okay? You know what's the reason kung bakit sila nakatutok sa pagbibigay suporta sa mga Pilipinas? Because pinagbabayaran na nila yung mga maling nagawa ng mga kalahi nila noon. Nakananteteng. Babalikan niyo yung mga paksa na yan. Tinatawanan tuloy kayo ng buong bayan. O, sabi pa dito, hindi pa nga humihingi ng tawad ang Japan sa kanilang pang-aabuso noong World War sa mga comfort women. Ito ay, sabi pa dito, ito na naman silang planong papuntahin ang kanilang militar sa bansa, sabi ni Castro, mga kapatid. Sige! Ito tayo, mga kababayan ko, eh. Ito tayo, eh. Yan tayo, mga kapatid, eh. Alam nyo, sige, I challenge Franz Castro. Sina-challenge ko yung sina-challenge ko yung akbayan, sina-challenge ko yung kabataan,
China-challenge ko yung mga aktivistang grupo na yan. China-challenge ko kayong lahat na nandiyan dyan sa Kongreso, mga pasahurin. Ha? Sa gitna ng naiipit ang bansa natin sa China, sa girian ng pagnanakaw ng China ng ating karagatan, may magagawa ba yung mga NPA ninyo? Walang magagawa yan. Walang magagawa yung inyong mga NPA na pinagmamalaki na nasa bundok. Okay? Ha? Tignan nyo nga, gumising kayo sa katotohanan. Tapos na ang gera, ando doon pa rin kayo. Tapos na ang gera, tapos na ang gulo ng World War II, ando doon pa rin kayo. Ano bang meron tayo sa inyo? Doon kayo magtaka. Kundi makikitid ang mga utak nito. Sige, wag natin tanggapin yung suporta ng Japan. Kasi ayaw makamove on ng mga to. Sige, wag natin kunin yung mga suportang ibibigay ng Hapon. Kahit tapos na yung World War II, wag na natin kunin. Sige, pairalin natin yung pride natin. Tingnan natin saan tayo pulutin ngayon. Tingnan natin saan tayo pulutin ng Pilipinas. Sa totoo lang, saan pupulutin ng Pilipinas? Bakit? Mga kababayan ko. Tatanungin ko tong mga to. Kaya ba nila salagin yung mga bombang ibabagsak sa atin kung magkataon? Matatakot ba ng mga NPA ang China? Kaya bang bulihin ng mga NPA ang Chinese government, ang Chinese Republic of China? Alam nyo, itong mga kongresista na to sa totoo lang. Sa totoo lang, mga kababayan ko nakakatawa eh. Matagal nang humingi ang Japan ng pasensya sa Pilipinas. Mga kapatid. At anong isinukli ng bansang Japan sa atin? Tinulungan tayo na makabangon. Tinulungan nila tayo. If they say na humihingi kami for the comfort woman, para sa comfort woman sa mga ganito ni ganyan. Alam nyo malayo na po ang kultura ng dating Japan sa Japan ngayon. Okay? Malayo na po. Hindi na po sila yung katulad na kasi dati one country, one religion sila. Ngayon mga kababayan ko, free country na po ang Japan. Napakalaya na po. 'Di ba? Mga kababayan ko, napakaganda na nga po ng kanilang ginagawa. Napakaganda na nga po ng kanilang adhikain. Mga kababayan ko. At ito na nga po sa new generation ng mga Japanese ngayon. Ang kanilang pinopromote, ang kanilang ipinapakita sa buong mundo is kapayapaan. Mga kababayan ko. Yun na po pinapakita nila ngayon. Hindi po paikipagdigmaan, hindi po paikipag-away, hindi po paikipagganituan. Alam nyo kung papatusin po natin yung mga ganitong statement ng mga congressman na to, alam nyo po wala kayong kwenta dyan, umalis po kayo dyan. Totoo lang ako. Hindi po kayo nararapat yan pag ganyan. Sabi pa dito, sinabi ni Brosas, ang panukala ng Philippine-Japan Military Access Agreement sa isang version ng Visiting Forces Agreement ng Estados Unidos na nagbibigay daan sa paglabag sa karapatang pangtao ng mga Pilipino. Wala pa nga nilalabag. Ba't nilalabag na sa inyo? Ayan, please don't forget to like this live streaming, mga kababayan ko Please don't forget to like this live streaming. Alam nyo, nakakaalam nyo sa totoo lang alam nyo, hindi nyo tapatin natin. Ito mga congressman na to, walang utak to. Tapatin na natin. Kung talagang itong mga to ay merong pagmamahal sa bayan, iisipin nila yung para sa nakakarami, hindi lang para sa iilan. Di ba? What if bombahin tayo? What if kusugurin tayo ng China? Sa tingin nyo, makakabili ba yung budget ng mga congressman na to? Ng dosing barko? Hindi. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, makakatulong ba tong pagpubunga nila, mga kababayan? Sabi pa dito, mga kapatid. Ito
nagsagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo sa labas ng Batasan Complex habang nagtatalumpati ang Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa special joint session sa Kamara. O tingnan mo, umepal pa kayo, nakakahiya kayo dyan. Alam nyo, mga kapatid, tapos na po ang gera. Okay? Tapos na po ang gera. Tapos na po ang World War II. Wala na po si Hitler. Opo, wala na rin po si General Yamashita. Wala na rin po yung mga kaugalian nila noon. Ang Japan po ngayon ay may bagong muka. Bagong gobyerno ang kanilang ipinapakita. Mga kapatid, bago na po ang kanilang ipinapakita sa atin. Hindi na po yung ang trauma. Ano ba to? May war shock ba tong mga congressman na to? Mga kababayan ko? Ang iniisip kasi nila, pilit nilang tinatanim sa utak ng mga tao. Pag may Hapon dito sa Pilipinas, kakawawain ng mga kababaihan. Ano ba naman yan? Mga kababayan ko. Diba? Isipin nyo nga, kaya ba nilang salagin yung mga kaya ba nilang depensahan ng bansa natin laban doon sa naglalakihan ng bansa? Remember, China ang nakakalaban natin. China ang posibleng makakalaban natin dito. Hindi kaya ng Pilipinas. Aminin natin sa hindi kaya ng puwersa ng Pilipinas salagin yung mga bomba ng China. Kailangan natin ng kaalyadong bansa. Kailangan natin ng ating mga kailangan natin ng maaasahang bansa, kailangan natin ng makakatuwang dito. Hindi natin kakayanin yan kung tayo-tayo lang. Wala tayong sinabi sa China pagdating sa gamit. Ano, papanakot natin, tik-tik, aswang? Hindi uso yun. Okay? Hindi uso yun, mga kapatid. Kaya kung batikusin na lang nila itong Japanese government, gano'n, nababahala sila sa pagpasok, whatsoever, maraming Pilipino ang gustong pumasok ang Japan. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Kailangan natin ng security eh. Kailangan natin ng security. Kailangan natin ng Japanese ngayon. Kailangan natin ng Estados Unidos ngayon. Tandaan nyo, ginigipit tayo ng China. Tayo ang inaaway ng China, hindi tayo ang nangaaway sa China. Kailangan natin ngayon ng mas maraming kaalyadong bansa. The more na mas marami tayong kaalyadong bansa at the more na maraming tumutulong sa Pilipinas, the more na tumitiklop ang China. Itong mga to, ang liliit ng utak, gamunggo. Can you imagine? Babalikan mo pa yung World War II, tapos na yon. Hindi pa kayo mag-move on. Kung yung mga kababayan nga natin naka-move on na eh. Kung yung mga Pilipino nga naka-move on na, kinakalimutan na yung masalimuot na nangyari ng World War II, kayo naman dyan sa Congress, binabalikan itong mga congressman na to. Naka ng teteng, no? Gagaling. Diba? Pasa ho rin ng bayan, pero ob-ob pa rin. Diyos ko po. Can you imagine? Ang Hapon, humingi na ng tawad sa Pilipinas. Humingi na ng tawad sa kanilang mga nagawa sa buong mundo. Sa mga kanilang mga sinakop. Humingi na po ng tawad. Kung tutusin, bonus pa nga tayo eh. May naiwan pa sa ating mga kagong yaman nila eh. Diba? Tama ka, Sir Koy. Totoo yan. Humingi na ng tawad yan. Diba? Ito sabi ni Cesar. Cesar, kala mo kahit burahin mo yung sinabi mo, nabasa ko yun, kapatid. Paano daw yung Bataan Death March? Mga kababayan ko, ilang ulit ko po bang sasabihin sa inyo? Kung ano man pong nagawa ng mga Hapon noon, pinagbayaran na nila yon. At until now, pinagbabayaran nila yon. Mga kababayan ko. Kung nakikita nyo marangya ang pamumuhay sa Japan, no? Akala nyo ba madali mamuhay doon? Tanongin nyo mga Pilipino, mga kababayan. Ganyan kasi mindset natin eh. Akala nyo masarap buhay nila doon? Hindi, trabaho pa rin. Hindi ka nakapag-asawa ng Hapon na mayaman doon, lugi ka pa rin. Diba? Totoo lang. Sasabihin mo yung Bataan Death March. Tapos na yan eh. Ba't kailangan pa balikan? Ba't kailangan pa isaksak sa isip mo? Okay lang alalahanin mo yung nangyari. Pero tandaan nyo,
ang bawat isang bansa ay nagkaroon ng kapatawaran. Ba't ikaw hindi ka marunong magpatawad, 'di ba? Oh, di kita masisisi kasi gusto mo 'yon. Yan ang ano mo, motive mo. Ano, 'pag nakakita ka ng hapon sa bansa natin gugulpihin mo, gano'n? Please don't forget to like this live streaming mga kababayan ko, paabutin natin 50 likes. Ano, 'pag nakakita ka ng Japanese dito sa bansa natin gugulpihin mo. 'Pag nakakita ka ng Hapon kagagalitan mo, mga kababayan. 'Wag tayong ano, matuto tayong magpatawad, 'di ba? Eto, sabi pa dito, mga pulgas kasi ang yang mga yan, eh. Walang ginawa kundi, lasunin ang isipan ng mga kababayan natin. Alam mo Sir Cesar, oh, 'di mo nakita mo 'di ba? Nakita mo yung punto ko, 'di ba? Kung do'n nga sa CIF nilaso nila ang mga kabataan, eh. Nilaso nila ang mga kababayan natin. Diyan pa kaya sa issue na 'yan, mga kababayan ko, 'di nila kayang lasunin? Malalaso't malalason niyo 'yan, Ito sabi pa ni Emy Rose Domitas, "Anong pinaglalaban nitong mga blank na makabayan black? Hoy, gumising kayo. Nagbago na ang lahat, kayo na lang ay hindi pa nagbabago." Real talk, my man, ouch. Ayan, real talk lang 'yan, Sabi pa dito mga kababayan ko, sabi pa dito, yang, tatlong 'yan naku, grabe talaga, sobra-sobra nga po, eh. Dapat wala talaga yang mga 'yan sa Congress, eh. Blank na nakakahiya, isip ng isip parang ipis talaga, gano'n po talaga. Imagine Ma'am Sai, imagine ninyo 'to, imagine ninyo 'to. Totoo 'to, totoo 'to. Ito. Ang mentality nung mga 'yan babalikan pa nila. Bakit mo babalikan yung World War II, tapos na 'yan? Oo, ala-ala na masalimuot 'yan. Pero tandaan niyo, hindi lang naman bansa natin ang dumanas niyan, mga kapatid. Hindi lang bansa natin ang dumanas niyan. Dumanas din 'yan ng iba't ibang bansa, hindi lang tayo. Pero mga kababayan ko, sabi nga ni, Prime Minister Pumio, in the golden age of era ng pagkakaibigan ng China, ay ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan, masasabi niya do'n na ito na yung pinaka-strongest na friendship na kanilang ibinibigay. Alam niyo masasabi ko 'to, alam niyo kung bakit, eh. Kung pupunta ka sa Japan, yung kultura noon at yung kultura ngayon, malayo na, mga kapatid. Yung kultura kasi nila noon, sa pagkakaalam ko is ang nagpapatupad talaga is one country, one religion. Totoo 'to, one country, one religion. Kaya kung ano sasabihin nung pinakamataas sa kanila, susundin nila. Eh, ngayon mga kababayan ko, tingnan niyo, mga kapatid, ang civilization nila noon magulo, masalimuot, nag-e-expand kasi sila ng kateritoryo. Pero ngayon tignan mo ang Japan, ba't sila maginhawa? Tinalikuran nila yung dati, nag-focus sila sa ngayon. Tinalikuran nila yung noon na tradisyon at pinukusan nila yung modernong sibilisasyon. Kaya ko masasabi na iba na ang Japan ngayon. Kaya okay lang na kunin natin 'to. If pumasok ang Japanese forces sa bansa natin o yung sa kanilang, homeland security, it's okay. Wala akong masasabi do'n. Why? Bakit? Tulong sa bansa natin 'yun, eh. Kailangan natin 'yun, eh. Paano ko nasabing kailangan natin? Eh, paano 'pag binomba tayo, ninusob tayo, ginipit tayo ng China, may sasagot ba? Kaya ba ng mga bala natin? Kita mo ang Japan, nagbigay ng dosing barko. Ba't ko pinupuri Japan? Okoy, ba't mo pinupuri mo naman yung Japan? Nagbigay ng dosing barko. Magbibigay ng security forces. Maglalaan ng mga kababayan ko ng tulong sa ating turismo. Doon pa nga lang sa turismo, mga kababayan ko, panalo tayo. You know why, mga kapatid? Ipopromote ng Japan sa mga Japanese ang ganda ng Pilipinas. Hindi lang magaganda ang Pilipinas. Mga kababayan ko, ipopromote ng Japan sa kanila ang ganda ng Pilipinas. To visit the Philippines. Pag marami tayong pupuntang bisita, malaki ang income ng government. Makakabangon tayo. 'Di ba? Eh di papakita naman natin sa mga Pilipino kung ano ang ganda ng Japan. Give and take, mga kababayan. Panalo tayo dun. Second, mga kapatid, na itutulong ng Japan sa mga hindi alam ata ng mga to, mga kababayan ko, yung dosing barko, ilang bilyon ang isa niyan. 'Di ba?
Ilang bilyon ang binigay nila. Bigay 'to na tulong sa ating Philippine Coast Guard, mga kapatid. Ang laki. Diyan pa lang panalo na tayo, eh. Palong-palo tayo mga kababayan, eh. Hindi nakikita ng mga 'to, mga kapatid. Kasi bakit? Close-minded, 'di ba? 'Yan ang hindi nila napapansin. 'Yan ang hindi nila nakikita. Kaya the more na pumuputak sila, the more na umiintindi sila. Comfort women. Sige, pag-usapan natin. Masalimuot ang nangyari nun. Pero ang gobyerno natin, nilalaanan ng oras ang mga taong 'yan. Hindi kinalimutan ng gobyerno natin 'yan. Merong programa ang government natin diyan at alam ko nagbayad ang Japan dahil sa pangyayari na 'yon. Pinagsisihan nila 'yun. Okay? Yang sinasabi nila, humuhugot na lang sila para sirain yung reputation, sirain yung gustong ipahatid ng ating gobyerno. Gusto sirain itong mga 'to ang imahe ng government natin. But 'di sila tagumpay kahit mag-rally pa sila dun sa labas. Anyway, sa lahat po, mag-move on na po tayo. Tapos na 'yan. Okay? Tapos na 'yan. Hindi na dapat natin balikan yung masalimuot na bagay na 'yan. Puwede nating alalahanin at gunitain. Pero tandaan niyo, hindi niyo na puwedeng isabuhay muli 'yan. Okay? Inuulit ko. Puwede mong alalahanin, puwede mong gunitain, pero never mo na dapat isinasabuhay pa 'yan. 'Yun lang 'yun, congressman.